Ang Jupiter ay espesyal na planeta sa ating solar system. Kung wala ang gas giant na ito ay napaka-imposible para sa atin ang mabuhay. Kung di nyo pa alam ay talagang napakalaki ng impluwensya nito. Kung walang Jupiter ay talagang apektado ang lahat ng planeta sa ating solar system. Mawawalan tayo ng order o ng pagsasaayos kung bigla na lang mawala ito. Magpapalutang-lutang lang tayo sa kalawakan at walang patutunguhan. Ang Jupiter ay kayang makasurvive kahit pabanggain ito ng napakalaking meteorite, kahit pa asteroid na mas malaki pa sa Earth. Pero maniniwala ba kayo kapag sinabi kong kaya itong sirain ng isang microorganism lamang? Isang nilalang na hindi makikita kung hindi gagamit ng microscope. Tama ang narinig mo, isang microorganism na kapag napunta sa Jupiter ay maaaring katapusan na ng lahat. Anong klaseng microorganism ba ito? Bakit kaya nitong wasakin ng Jupiter? Saan ito matatagpuan at paano natin ito maiiwasan? Nalalapit na pagkawala ng Jupiter ayon sa mga scientist. Yan ang ating aalamin. Ang Jupiter's moon, Europa, ay muntik nang makontaminate noong taong 2003 nang pinalipad ang Galileo probe. Sinadya nilang sunugin ang probe na ito sa atmosphere ng Jupiter para hindi makontaminate ng mga microbes na galing sa Earth ang posibleng mga nilalang sa Europa. Hanggang ngayon kasi ay hindi nila inaalis ang ideyang posibleng may nabubuhay sa napakalamig na buwan na ito. Ang Jupiter ay binubuo ng 90% hydrogen kumpara sa Earth na talagang napakakonting hydrogen lang. Maraming klase ng bakterya ang gustong-gustong pagkain ng hydrogen. Napag-alaman ng mga siyentipiko ay may mga bakterya na kayang mabuhay sa Jupiter. Ito si Sara Seager, isang astrophysicist mula sa Massachusetts Institute of Technology. Siya ang nanguna sa pag-aaral ng mga bakteryang maaaring tumapos sa Jupiter. Napatunayan niya na ang mga single-celled microorganism gaya ng E. coli at yeast ay mabubuhay sa isang lugar na puro hydrogen lamang. Kapag nilagay natin sa Jupiter ang dalawang bakteryang ito ay kaya nilang sakupin ang buong planeta. Sa kanilang laboratorio ay nilagay nila ang dalawang microorganisms na ito sa magkahiwalay na lagayan. Walang ibang laman kung hindi hydrogen na gaya ng nasa Jupiter. Nagulat sila sa resulta. Hindi lang basta nakasurvive ang mga ito kung hindi nagmultiply sila ng napakabilis. Kung mayroong E. coli at yeast ang loob ng Galileo probe na nagawang nakasurvive at nakarating sa atmosphere ng Jupiter ay walang dudang dadami agad ang mga ito dahil mayroon silang endless supply ng pagkain at talagang mai-enjoy nilang food trip dito. Sana all food trip. Ang mga bakteryang ito ay maghahari sa planeta at talagang mahahalata ang pagpapalit ng kulay ng Jupiter. Samantala, habang sila ay nagpaparami ay magre-release ang mga ito ng methane at hydrogen sulfide. Ang dalawang elemento na ito ay mas mabigat kumpara sa hydrogen. Ang methane ay 4 times na mas mabigat at ang hydrogen sulfide naman ay 8.5 times. Ibig sabihin, mahuhulog ang mga ito pailalim. At sa patuloy na pagdami ng mga bakteryang kumakain sa Jupiter ay unti-unti ring liliit ang planeta. Habang lumiliit ito, ay siyang pumuputla ito dahil mas kumakapal na ang methane, isang colorless gas na papalit sa mga nawawalang hydrogen. Usapang physical appearance pa lang yan mga kapantas. Kapag tinalakay na natin ang posibleng epekto nito, ay siguradong hindi nyo na magugustuhan. Lalo na kapag sinabi ko sa inyong hindi lang Galileo probe ang potential source ng mga bakteryang ito. Mayroon ding mga natural space objects na maaaring magdala ng mga bakteryang ito sa Jupiter. Kaya paano kung mayroon na palang mga ganitong klase ng bakterya sa ating gas giant? Halos araw-araw nakaka-experience ang Jupiter ng asteroid impact. Gaano tayo kasigurado na walang bakteryang nakahalo sa mga ito? Gaya na lang ng mga asteroid impact noon. Ito ang Shoemaker-Levine comet na tumama sa Jupiter taong 1994.
Isa ito sa pinakasikat na phenomenon sa space dahil talagang napakalaki ng comet na ito at kitang-kita mula sa Earth ang pangyayari. Nadurog pa nga ang comet na ito sa napakaraming bahagi dahil sa napakalakas na gravity ng Jupiter. Ang pagsalpok ng mga piraso nito sa planeta ay talagang nag-iwan ng bakas na kitang-kita pa mula sa Earth. Ayon sa inisyal na pag-aaral, ay isang uri ng heavy metal ang comet na ito, pero dagdag din nila na may tsansang hindi lang ito basta heavy metal. Ang mga comet ay maaaring may yelo sa loob o tubig na posibleng may dala ring bakterya. Ito naman ang Juno spacecraft. Nakarating ito sa Jupiter noong 2006 at patuloy na umiikot sa gas giant at sa mga buwan nito. Ayon sa nagawang obserbasyon nito ay posible raw na may isang planeta sa ating solar system noon ang nawala dahil kinain ng Jupiter. Hindi lang ito maliit na planeta dahil sa tansya nila ay aabot ng 10 times na mas malaki kumpara sa Earth. Ang phenomenon na ito ang nakikitang dahilan kung bakit nakatilt ng bahagya ang axis ng Jupiter. Matapos ang collision na ito ay may tsansang 9% rock na ang laman ng gas giant. Isa pang nakikitang maaaring dagdag ebidensya ay ang Great Red Spot. Hindi lang daw ito basta bagyo, kung hindi, maaaring accumulation ito ng namumuong bakterya na posibleng nagpaparami ngayon sa Jupiter. Huwag naman sana. Kung totoo raw ang teoryang ito ng mga siyentipiko ay talagang devastating ang mga susunod na mangyayari. Ang mga bacterial colonies na ito ay kayang unti-untiin ang hydrogen ng planeta at palitan ng methane gas. Ang methane ay hindi stable na element. Kapag umabot ng 5% ang concentration nito sa iisang area, ay magsisimula itong sumabog na parang paputok at kapag lumagpas naman ang 16% ay magdudulot ito ng sunog. Dahil nga kalat ang methane at hydrogen sa magkakaibang bands ng Jupiter, ay kakalat din ang epekto nito sa iba't ibang bahagi ng Jupiter. Pero hindi magtatagal ang sunog na ito. Ang mga methane ay magiging carbon dioxide. Patuloy itong mangyayari hanggang sa tuluyang lumiit na ang Jupiter at talagang makaapekto sa atin ng sobra. Kung sa tingin nyo ay ito na ang pinakamalala ay nagkakamali kayo. Ang isa pang pinakaiingatan ng mga scientist ay huwag sanang mapunta sa Jupiter ang tinatawag na cyanobacteria. Ang cyanobacteria ay napaka-importante sa Earth dahil kung wala nito ay wala tayong sapat na oxygen. Pero kung mapunta ito sa Jupiter ay magiging kabaliktaran. Ganito kasi yan mga kapantas, ang bakteryang ito ay nakakapag-produce ng maramihang oxygen. Kapag nahalo ang oxygen na ito sa hydrogen ng Jupiter ay magiging oxyhydrogen. Ang elementong ito ay magdudulot ng hindi lang maliit na pagsabog, kung hindi talagang napakalaki dahil sa malawakang chain reactions na nangyayari dito. Ang pagsabog na ito ay kayang wasakin ng Jupiter sa isang iglap lamang. At hindi lang Jupiter ang maaapektuhan nito, kung hindi pati na rin ang lahat ng planeta sa ating solar system. Aabot sa Earth ang pagsabog at malilimas nito ang ating atmosphere at on the spot tayong ma-expose sa radiation mula sa araw. Ang mga tubig sa karagatan ay matutuyo. Iinit ng tuluyan ang ating planeta hanggang sa masunog ito. Pero ang impact ay hindi matatapos dito. Ang pagsabog ay aabot sa Oort cloud sa dulo ng solar system. Mayayanig ang buong kalawakan. Maapektuhan ang mga gravitational pull ng planeta at unti-unting lalapit sa araw ang mga ito. At marami pang magiging kasunod dahil ang pagsabog na ito ay magiging daan ng mga bakterya para makapag-travel sa iba't ibang planeta. At may tsansang maulit ang pangyayaring ito sa iba pang planeta. Hanggang sa magdulot ito ng chain reactions papunta pa sa malalayong planeta na hindi naabot ng ating teknolohiya. Darating ang panahon na mauubos ang bawat planeta sa kalawakan. Ganito katindi ang reaksyon ng maliliit na bakterya na meron tayo ngayon. Pero sa ngayon mga kapantas ay wala tayong dapat ipag-alala. Dahil hindi naman papayag ang mga scientist na mangyari ito. Kaya relax ka lang dyan at mag-abang sa ating next video. Yun lamang po para sa video ito. Muli, ako si Mr. Pantas at sa channel na ito, libre ang matuto.